Hello mga ka-Rolls! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng aesthetic na gender reveal cake. Normally, ang mga ino-order sa akin na design for gender reveal cakes is either merong white base color na merong blue and pink na design, meron naman yung pink and purple, pink and blue, yung mga ganong colors, yung typical na gender reveal talaga na makulay and pang baby. Yung iba merong mga teddy bears, diba? Kung makikita ninyo doon sa mga previous videos ko. Pero this time, ang prefer ng customer natin is yung aesthetic lang, yung simple yet elegant. Kaya natutuwa talaga ako nung mga time na nagsisend siya sa akin ng mga inspiration. Medyo marami kasi yung sinend niya sa akin, and then ito nga yung pinaka-last na sinend niya sa akin kasi gusto niya talaga yung aesthetic lang. Kasi ang gender reveal yata nila is ginanap sa may beach, sa shore. Yan, kaya nakakatuwa talaga and excited ako ng mga time na ito kasi nga, first time kong gumawa ng ganitong klaseng design para sa gender reveal. And ang flavor ng cake na ni-request ni customer is strawberry. Kaya kung nakita ninyo is color pink yung cake natin. So hindi lang yan kinulayan, flavor po yan, yes. And yung feeling natin is strawberry rin. Kaya masarap itong cake na to. Noong mga time na ito, hindi pa ako masyadong naglalagay ng mga syrup. Kaya kung makikita nyo, hindi ako naglagay ng ACC na strawberry syrup. Pero masarap na yan kasi moist naman yung cake natin. And then mabango din siya. Bakersfield strawberry pala yung ginagamit natin na pang flavor. And kaya strawberry yung napili na flavor ni customer kasi baby girl si baby. O diba, bonggahan. And ganito yung pinaka-color ng cake natin. So ivory siya. Sabi ko nga nung sa mga previous videos ko, isa to sa mga favorite ko na color ng base cake. Ivory. And meron akong tutorial niyan kung paano ma-achieve yung ganyang color. So, visit nyo na lang yung timeline ko and hanapin nyo na lang yung paano ma-achieve ang ivory color sa icing. Yan. Napakaganda kasi niya sa mata. Yung hindi siya super duper mega white. 'Di ba? Off-white lang siya. Ang cute-cute niyang tingnan. And ang size pala ng cake na ito, as far as I can remember, is 6x4. And then, yung size ng cake board natin is size 8. Kaya, kung makikita nyo, konti lang yung allowance niya. And ganyan talaga yung design niya. Parang meron siyang crack na part sa taas. Kaya, hindi na natin kailangan ipa-sharp edge. And then, nagpa-additional lang si customer ng baby footprint na dapat same color lang doon sa base cake. Ayan. Medyo hindi lang siya ganun kahalata dito sa video. Siguro dahil sa lighting natin. And ayun nga kasi magka-color yung baby footprint doon sa color ng base cake natin. Pero mamaya kapag nalagyan na natin ng ibang details, aangat na yan since naka-emboss naman yung footprint natin. Normally, kapag nagdo-drawing ako sa mga cake, is gumagamit ako ng toothpick muna para meron tayong guide or outline. Pero since sanay na ako sa pag-drawing ng footprint, kasi hindi ko naman to first time, diniretso ko na siya sa icing. Pero dun sa mga hindi pa gaanong sanay, I suggest na gumamit muna tayo ng toothpick para kapag lalagyan na natin siya ng icing, babakatin nyo na lang siya. Hindi na siya ganun kahirap. And then mag-invest din kayo dun sa iba-ibang sizes ng palette knife. Kung makita nyo kanina, diba, nung pinapakinis ko yung footprint, maliit na palette knife yung gamit ko para hindi kayo mahirapan. And ito namang pinangsusulat ko sa he or she natin na parang brownish gold kung makikita ninyo. Bali, white chocolate kasi yan na may kahalong ACC whipping cream. Sobra yan doon sa gold drip kasi meron kasabay na cake na ito na merong gold drip. Pero kung wala naman kayong white chocolate, pwede naman yung whipping cream dyan. Haluan nyo lang nung mocha na Bakersfield and then maglagay kayo ng gold dust doon sa piping bag ninyo bago ninyo lagyan ng whipping cream para meron siyang gold. And then para mas ma-enhance yung pagka-gold niya, ayan, binrushan ko siya ng gold luster dust doon sa mga lettering natin. And then, naglagay din ako dito sa edge. Kaya, parang may mga crack-crack yan kasi para dyan sa gold na yan. O, diba?
Nakalimutan ko palang sabihin na hindi lang basta color gold yan. Kung naaalala ninyo or kung napanood ninyo yung video ko kung paano ma-achieve ang perfect gold drip, yung gold luster dust natin, hinahaluan natin yan ng silver na metallic luster dust para ma-achieve natin yung perfect gold. Kasi kung gold luster dust lang ang gagamitin natin, yellow tone kasi siya, may pagka-yellow tone, and hindi ko siya masyadong bet. Hindi siya talaga gold, kaya haluan nyo siya ng silver. And nagpadagdag pala ng request sa akin si customer, pinapalit niya ng capital letter yung letter H and then yung letter S ng he or she. Hindi ko lang siya na videohan, pero makikita nyo siya sa final result natin. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang shadow ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!